isang baryo, na ang Pangalay Sekiro, ay may kilalang ginang naubod ng sama. At iniisip niya na siya ay perfect na sa buhay. Siya si Aling Perla. Umaga pa lang, ay nakataas na ang kilay ni Aling Perla, sa tuwing may nakikita siyang taong madumi sa kanilang bakuran. Sa bakuran ni Aling Perla ay dumaan ang isang babae na tila nagmamadali. Bitbit nito ang lumang bayong na puno ng mga gulay at mga kakanin. Nakasuot ito ng lumang damit, at mapapansin ang kalat nitong buhok at lumang tsinelas. Hay nako, bakit kaya may mga taong di marunong mag-ayos sa sarili, makapasok na nga sa loob. Bulong ni Aling Perla sa sarili. Sa di kalayuan, ng bahay ni Aling Perla, ay matatanaw ang lumang simbahan, kung saan naroon ang isang matanda. Siya si Pablo, isang taong tapat na naglilingkod sa Diyos, magiliw niyang tinatanggap at tinuturuan ang mga taong gustong makilala ang Diyos. Isang araw napadaan si Aling Perla sa simbahan, at nakita niya si Lolo Pablo na masayang nagtuturo sa mga bata. Hay nako, ano kaya ang mapapala ng mga batang ito sa pakikinig, ng mga walang katuturan, bulong ni Aling Perla sa sarili. Sa isang gilid ng daan ay muling nakita ni Aling Perla ang babae. Gaya ng dati, ay hindi nakaayos ang sarili. Ang kasuotan nito ay yung tipong pang-araw-araw na kasuotan lamang. At gaya ng dati marami itong bitbit na pagkain, ngunit dati kung gulay at kakanin lamang, ngayon ay iba't ibang klase ng pagkain na. Nagtaka si Aling Perla, kung saan kaya patungo ang babaeng ito. Siguro ay may pwesto ang babaeng ito sa palengke. O di kaya'y orders ang mga pagkain yun sa kanya, muni-muni sa sarili ni Aling Perla. Isang araw na salubong ni Aling Perla si Lolo Pablo, nagkanda-ugaga sa mga dala nitong basket, ang isang supot na isda nito at tila napunit at nahulog ang mga isda sa kalsada. Magandang umaga Perla, pwede ba akong makahingi ng iyong dalang supot para sana sa aking mga nahulog na isda? Pasensya na Lolo Pablo, ngunit ang aking supot na dala ay gagamitin ko upang lagyan ng basurahan sa aking bahay. Paliwanag ni Aling Perla. Iniwan ni Aling Perla ang matanda ng walang tulong na ginawa, iniwan niya ang matandang humihingi ng tulong. Di nagtagal ay dumaan ang babaeng si Anita, agad siyang naawa sa matanda. Pinulot ni Anita ang mga nakakalat na isda sa kalsada, at sinamahan ang matanda, hanggang sa makarating ito sa tinutuluyan. Salamat Anita, kundi dahil sa iyo baka nando pa ako sa daan. Walang anuman Lolo, mauna na po ako. Palem ni Anita. Ilang araw ang lumipas, na pansin ni Aling Perla na naglalakad mag-isa si Lolo Pablo, sinundan niya ang mga yapot ng matanda hanggang sa marating nila ang mapunong gubat, at napansin niya ang maliit na kubo, na napapalibutan ng magagandang halaman. Kaninong bahay ito? Bakit nagtungo ang matanda dito? Sa pagkakaalam ko sa simbahan siya nakatira. Bulong ni Aling Perla sa sarili. Ganun pa man, tahimik na nagmamasid si Aling Perla sa paligid, tinatanaw niya ang malapit na bintana sa kanyang harapan. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niya ang may-ari ng maliit na kubo, nang laki ang mata nang makita kung sino ito. Tama ba ang nakikita ko? Ito yung babaeng nakikita ko tuwing umaga sa daan, na palaging may dalang pagkain. Lumapit ng kaunti si Aling Perla sa bintana, tamang-tama upang marinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Lolo Pablo, kumusta naman po ang mga bata? Marami pa ba kayong maluluto? Gaya ng mga ulam, may mga gulay pa ba? May bigas? Oo Anita, salamat sa lahat ng tulong mo, sa kabila ng iyong payak na pamumuhay ay nagagawa mo pa rin magbahagi sa amin. Nako Lolo, walang anuman ho iyon, alam nyo naman po na ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangailangan, ay oportunidad para paglangkuran ang Diyos. At isa po ito sa paglalakbay ko sa buhay. Dahil ang ating buhay, ay isang investment lamang patungo sa Diyos. Nakakatuwa naman Anita, dahil lumalago ka na sa iyong pananampalataya. Tama po kayo Lolo, dahil po iyong sa inyo, sa tiyaga niyong paghikayat sa akin, kaya mas lalo akong nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa pag-uusap na iyon, ay maraming tanong ni Aling Perla sa sarili na gustong masagot, kaya kinabukasan, ay minabuti niyang magtungo sa simbahan, upang makausap ang matanda. Naglakad siya patungong simbahan, bitbit ang payong at isang maliit na lagayan ng tubig. Nang makarating siya sa simbahan, ay agad hinanap ng kanyang mga mata si Lolo Pablo. Sa isang sulok ng simbahan, nakita ni Aling Perla si Lolo Pablo, same time na nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos. Nang matapos ay agad na tumayo si Lolo Pablo, at agad niyang napansin si Aling Perla. O ikaw pala Perla, magandang umaga. May kailangan ka ba? Magandang umaga naman ho, nais ko sana kayong makausap sandali. Sige halika at yumupo tayo, ano ba ang nais nating pag-usapan? Tatanong ko lang po sana kung sino ang babaeng nakausap nyo kahapon. Mapapansin ko kasi siya tuwing umaga ay maraming dalang pagkain. Si Anita ba ang tinutukoy mo? Siya yung isa sa nagbibigay ng pagkain para sa simbahan. Ngunit paano nakakapagbigay ng pagkain ang isang mahirap din na nangailangan ng pagkain? Si Anita ay tunay na mahirap, ngunit ang kanyang puso at hangarin ay tunay na mayaman.
Papaano kapag kakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay, kung sa maliit na bagay ay di mo kayang magbigay? Si Anita ay lumalakad patungo sa Diyos at yun ang nais niya sa buhay. Ang pagtulong sa kapwa ng walang kapalit, at pagbibigay panahon, ito ay nagpapakita na lumalakad tayo patungo sa Diyos, at gamitin natin ang ating buhay bilang investment sa Diyos. Kaya ikaw Perla, tatanungin kita, saan patungo ang mga yapok mo sa buhay? Si Aling Perla ay tahimik lamang tila walang maisagot sa matanda. Perla, huwag mong hayaan na walang magandang patutunguhan, ang mga yapok mo sa buhay. Magsimula kang kilalanin ng Diyos, ang pagkilala sa Diyos ay isang hakbang palapit sa Kanya. Matuto kang manalangin, at magbasa ng kanyang salita, upang sa ganun, malaman mo ang kanyang kalooban. Sa sinabi ng matanda ay di namalaya ni Aling Perla, ang luhang pilit kumawala, sa kanyang mga mata. Umuwi ng bahay si Aling Perla na tila malungkot, at di makatulog, naisip niya ang kanyang pagiging makasarili, sa buhay. Naisip niya ang tanong ng matanda na kung saan nga ba patungo ang kanyang mga yapek. Lumipas ang buwan, ay nagsimulang magsimba si Aling Perla, at natuto na siyang manalangin tuwing gabi, at umaga, nagbabasa na din siya ng salita ng Diyos gamit ang Bible. Bukas na din ang kanyang puso para sa mga taong nangailangan, gaya ng damit, pagkain, at iba pa. Sa simula ay mahirap para sa kanyang gawin ito, dahil maliban sa kanya ay walang ibang nanampalataya sa kanilang pamilya, na ngayon ay nilalapit din niya. Ngunit sa kanyang paghahangad na makilala ang Diyos sa buhay niya ay ninais niyang magbago. At ngayon nasagot na niya kung saan patungo ang kanyang mga yapek na patungo sa Diyos.